Legacy in Disguise, Kabanata 25. Mahigpit na hinawakan ni Celine Fontaine ang kanyang mga daliring dumudugo, halos manginig sa kaba at sakit. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi lang dahil sa sugat, kundi sa bigat ng desisyong nasa harap niya. Tinitigan niya si Adrian Laurent, isang estrangherong hindi niya kilala, ngunit sa paningin niya ngayon, tanging ito lamang ang maaaring magligtas sa kanya. Ngunit, sa halip na kaginhawaan, isang mas matinding pagkailang ang dumaloy sa kanyang kalamnan nang marinig ang kahilingan nitong tanggalin ang kanyang pantalon. Napasinghap siya, nanlamig ang kanyang batok. Isang bahagi ng kanyang isipan ang gustong tumanggi, umalis, lumayo, ngunit ang katotohanang maaaring siya'y mamatay, o mas masahol pa, mawalan ng paa, ay mas mabigat pa kaysa sa hiya. Napapikit siya, pigil ang luha. Ito na ba ang pagbabayad ko sa pagiging matigas ang ulo? Sa huli, nanginginig ang boses niyang bamulong, sige, naiintindihan ko. Salamat. Tumango si Adrian. Tahimik siyang lumuhod, walang bahid ng emosyon sa mukha, saka marahang hinawakan ang pantalon ni Celine. Pinunit niya ito sa bahagi ng sugat. Napasinghap si Celine, na mula ang buong mukha, halos hindi makahinga. Ramdam niya ang init ng balat nito sa balat niya. Ang kaba, ang hiya, at ang kakaibang kilig ay nagsanib-sanib, bumalot sa kanyang katawan. Tinitigan niya ang langit upang pigilang tumulo ang luha. Ngunit ang mga mata ni Adrian ay hindi lumihis kahit saglit. Walang halong pagnanasa, walang emosyon. Seryoso. Kalma. Tulad ng isang doktor na sanay sa kamatayan. Nang masilip niya ang kanyang binti, halos mawalan siya ng ulirat sa nakita, isang malalim na hiwang sinabayan ng patuloy na pag-agos ng dugo. Nanlambot ang tuhod niya. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Adrian. Ginamit nito ang dalawang daliri upang tukuyin ang ilang punto sa kanyang binti, saka pinadaloy ang malamig ngunit mahiwagang enerhiya sa kanyang katawan. Para itong kuryenteng banayad, ngunit may puwersang hindi maipaliwanag. Ang sakit ay unti-unting nawala. Ang pagdurugo ay huminto. Sa ilang paggalaw lamang ng mga daliri nito, parang mahika ang nangyari. Si Adrian ay bihasa. Kayang-kaya niyang pagalingin si Celine gamit ang 9 Secrets of Heavens. Ngunit pinili niyang huwag ipakita ang buong kapangyarihan niya. Ginamit lamang niya ang kinakailangan upang mailigtas siya, isang tahimik ngunit makapangyarihang paraan ng paggalang. Nanlaki ang mga mata ni Celine, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ganito pala kaepektibo ang gamot na matagal na naming tinanggihan. Ang sakit ay nawala, parang binura lamang. Ang lalaking ito, sino siya? Okay na, kalmadong sabi ni Adrian. Tumayo siya at tinitigan si Celine ng buong linaw. Tumayo ka. Tingnan natin. Dahan daw ang tumayo si Celine, halos hindi makapaniwala na nakakatayo pa siya. Napalunok siya. Namumula ang pisngi, ngunit may ngiting pasasalamat sa labi. Dahil ayaw mong ibunyag ang pangalan mo, mahina niyang wika, hayaan mo akong magpasalamat. Hindi na kailangan, malamig ang sagot ni Adrian, halos malamig na parang yelo ang tono. Ngunit hindi nagpadaig si Celine. Niligtas mo ako. Paano ako makakatulog kung hindi ako makakabawi? Dahan-dahan niyang inalis ang suot niyang kwintas, isang manipis na platinum na kadena na may kulay rosas na kristal na brilyante. Ito ang regalo ng lolo ko noong ako'y magdalaga. Isa ito sa pinakaimportanteng bagay sa buhay ko, pero mas mahalaga ang utang na loob. Saglit na nagdilim ang mga mata ni Adrian. May kakaibang enerhiya siyang naramdaman mula sa kristal. Sa loob-loob niya, may gumising na alaala, isang lihim na tagal nang natutulog. Tinanggap niya ito. Itinali niya ang kanyang jacket sa baywang ni Celine, at mahinahong sinabi, pasensya na at napunit ang pantalon mo. Gamitin mo muna ito. Tinawagan ko na ang ospital. Paparating na ang ambulansya. Ligtas ka na. Kailangan ko nang umalis. Tumalikod siya, at sa isang iglap, naglakad palayo, papunta sa mga tanim ng sorghum. Sa bawat hakbang, parang kasabay na nawawala ang hangin sa paligid. Hoy! Sandali lang. Sigaw ni Celine, ngunit huli na. Lumapit na ang tunog ng ambulansya. Sa gitna ng kanyang pagkalito, tiningnan niya ang jacket sa kanyang baywang, saka tumingin sa direksyong pinuntahan ni Adrian. May malakas na pintig sa kanyang dibdib. Ang tindig nito, ang lakad, parang pamilyar. Bigla, isang alaala ang sumiklab sa kanyang isipan, ang misteryosong chairman ng Alter Group. Siya ba yun? Bulong niya sa sarili. Hindi niya kailanman nakita ang mukha nito, ni narinig ang pangalan, pero ang likod na iyon, ang aura. Sa kanyang paanan, may nakita siyang isang kulay abong bato. May nakaukit dito. Peace and wealth.
Eksaktong lugar kung saan kanina nakaupo si Adrian. Nanginginig siyang napaupo. Sino ka ba talaga? Aksidente lang ba ang pagkakakuha niya ng batong iyon? Hindi. Hindi siya naniniwala. Ang batong iyon, kahit maliit, ay naging tahimik na saksi sa gabing muntik na siyang mawala. Hawak pa rin iyon ni Celine Fontaine, mahigpit, parang huling alaala ng isang estrangherong bigla na lang dumating, at nawala. Kung hindi na muling magpapakita ang lalaking iyon, ito na lang ang natitirang pananggalang niya laban sa lahat ng takot, lahat ng tanong, lahat ng sakit. Sa ospital, habang pinoproseso pa ni Celine ang nangyari, tahimik na gumagalaw ang mga doktor at nurse sa paligid. Iyon lang ang naririnig niya, kaluskos ng tsinelas, paglagitik ng papel, at malamig na boses ng doktor. Minor injuries lang ito, Miss Fontaine, sabi ng doktor, na tila hindi makapaniwala. Pero ang sugat sa binti mo, kung sa textbook ko titingnan, dapat ay napinsala ang litid at nerve endings mo. Pero intact sila, parang may himala. Napatingin ito sa kanya, nagdududa. May nagpagaling ba sa'yo? Napatigil si Celine. Sa harap ng lahat, tanging isang mukha ang hindi mawala sa kanyang isipan, ang lalaking dumating sa gitna ng dilim, ang kanyang misteryosong tagapagligtas. Hindi, sagot niya, pilit pinapakalma ang tibok ng dibdib. Kamangha-mangha, ulit ng doktor, habang pinipirmahan ang medical report. Darating ang pulis maya-maya. Kailangan mong ikwento ang nangyari. Tahimik lang siyang tumango. At ilang sandali pa, pumasok ang dalawang pulis. Nagpakilala, tinanong ang pangalan niya, at nang marinig ang apelyido, nagpalitan ng tingin. Agad nilang ipinaalam sa pamilya Rousseau. Sa bilya ng mga Rousseau, sumabog ang tensyon. Anong sabi mo? Nasaksak siya. Single ni Amanda Rousseau habang mariing nakatitig kay Hugo. Wala naman akong kasalanan. Hindi ko sinasadya, utol ni Hugo, nanginginig ang boses. Pero hindi siya pinakinggan ng lola. Sa isip ni Amanda, isa itong oportunidad na hindi dapat palampasin. Nasa ospital siya ngayon. Mabuti pa. Kung makakagawa ka ng paraan para mailigtas siya, Hugo, magiging perpekto iyon sa imahe ng pamilya. Kailangang makita ng tao na may ginagawa ka, na bayani ka. Hindi na nakaangal si Hugo. Pilit siyang isinama ng kanyang pamilya, pero sa puso niya, may kaba. Alam niyang hindi siya ang tumulong kay Celine. Pagdating sa ospital, halos magunahan ang mga yapot ng pamilya sa hallway. Si Hugo, na pawis, pilit kinukumbinsi ang sarili na kaya pa itong ayusin. Pagpasok nila sa silid, agad lumapit si Hugo, pilit ang ngiti. Celine, Diyos ko, ayos ka lang ba? Tatawag na sana ako ng tulong pero. Napalingon si Celine. Hindi luha ang nasa kanyang mga mata, kundi apoy. Tulong. Malamig niyang tanong. Talaga ba, Hugo? Halos ipapatay mo ako, tapos sasabihin mong tatawag ka ng tulong. Napalunok si Hugo. Hindi ko intensyon yun. Ginulo ko sila para makatakas ka. Sinubukan kong iligtas ka. Tumigil ka na, putol ni Celine, malamig ang tinig, parang kutsilyong tumatarok. Alam kong sinungaling ka. Noon pa man. Napansin ni Hugo ang jacket na suot niya, hindi kanya, lalaking jacket. Napakunot noo. Celine, nasaan ang pantalon mo? Tahimik, nanlamig ang hangin sa silid. Wala ka ng karapatang magtanong, mariing tugon ni Celine. Doon na sumingit si Amanda, mapanuring nakatitig sa jacket. Celine, ikwento mo sa lola kung ano talagang nangyari. Hindi ka naman nila gaanong nasaktan, di ba? Tumindig si Celine. Kahit nanginginig pa ang tuhod niya, hindi niya hinayaang makita nilang mahina siya. Sinaksak ako. Akala ko katapusan ko na. Pero, may dumating. Isang binata. Hindi ko siya kilala. Sinubukan niya akong iligtas. Dahil sa kanya, buhay pa ako ngayon. Isang binata. Gulat na ulit ni Amanda. Napalunok ito, agad na kinalkula ang epekto nito sa plano niyang pag-ipit kay Celine para kay Hugo. Pilit na sumingit si Hugo, desperado. Celine, ano bang ginawa niya? Inalis ba niya ang pantalon mo? Dito, napangisi si Celine, pero hindi ito ngiti ng kasiyahan. Ito'y ngiting punong-puno ng galit at paglayo. Ganon ba kababa ang tingin mo sa akin, Hugo? Ganon ka ba kadesperado? Umirap siya, at sa tonong matalim, binitiwan ang huling linya. Ano bang pakialam mo? Isang malupit na alon ng paninibugho ang bumulusok sa dibdib ni Hugo Rousseau, parang apoy na biglang lumiyab sa kanyang laman. Nidulo ng daliri ni Celine Fontaine, hindi pa niya nahahawakan. Pero ngayon,
Isang estranghero na ang humawak sa hita nito, at walang kahirap-hirap pa itong hinuberen sa harap ng lahat. Napuno ng panlalait ang ngiti ni Hugo. Hindi niya intensyon na iligtas ka, Celine. Malinaw pa sa sikat ng araw, sinamantala ka niya. Nagtinginan ng buong pamilyang Rousseau kay Celine. Ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay salamin ng pagdududa, pagkasuklam, at paghusga. Isang magandang babae, gusot ang suot, at may lalaking humawak sa kanya, wala nang iba pang kailangang sabihin, sa tingin nila. Pero si Celine, hindi siya pipitsuging babae na tatanggapin lang ang ganitong klaseng panghahamak. Lumakas ang boses niya, boses ng babaeng nasaktan pero hindi magpapatalo. Hugo. Wala siyang ginawang masama. Ako ang naghubad ng pantalon ko. Ako ang nagdesisyong hayaang gamutin niya ako. Wala kang karapatan, wala kang pakialam. Uminit pa lalo ang kanyang dugo, at sa gitna ng ward, sumigaw siya, punong-puno ng hinanakit, ikaw ang dahilan kung bakit muntik na akong mamatay. Tumakbo ka, iniwan mo ako sa harap ng kutsilyo. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na magsalita ng ganyan. Hugo, hindi ka ba kinikilabutan sa sarili mo? Natahimik ang lahat. Si Hugo, namutla, parang nawala ng dugo sa mukha. Hindi siya makasagot. Parang sinuntok ng katotohanan. Walang paabi, walang pag-aalinlangan, iniwan ni Celine ang silid. Umiiyak sa loob pero matatag sa lakad. Tinungo niya ang Grand Bayview Hotel, ang tanging lugar kung saan pwede siyang huminga. Naiwan ang pamilyang Rousseau, gulat at tulala. Alam nilang may mali. Malaking pagkakamali. At ang sentro nito, ay walang iba kundi si Hugo. Isang matunog na sampal ang gumising sa kanya. Si Amanda Rousseau, nanginginig sa galit. Ano bang klaseng lalaki ang pinalaki ko? Iniwan mo ang babae sa bingit ng kamatayan. Sa halip na protektahan mo siya, pinapahiya mo pa. Nakakahiya ka. Paano ka pa niya mamahalin kung ganyan ka? Napayuko si Hugo. Ang mga mata niya'y nagdilim sa pagsisisi. Lola, paumanhin po, bulong niya, halos hindi marinig. Ngayon lang niya naintindihan kung gaano kalalim ang sugat na iniwan niya kay Celine, at baka huli na ang lahat. Sa kabilang banda, si Adrian Laurent ay tahimik na umuwi. Walang sinabi kay Elise Rousseau, hindi niya kayang ikwento ang delubyong naganap. Si Elise, sa kabilang dulo ng mundong iyon, ay walang kaalam-alam. Dahil mulat sa poll, itinakwil ng pamilyang Rousseau ang pamilya niya, at ngayon, pinili nilang itago sa kanya ang totoo. Kinabukasan, tumunog ang telepono. Tumawag si Amanda Rousseau. Elise, kailangan mong pumunta sa Stonebridge Development Group, mariing sabi nito. Kumuha ka ng 10 milyong credit line. Hindi tayo makakabayad kung hindi darating agad ang pera mula sa Alter Group. Nabitawan ni Elise ang hawak niyang tasa. Lola, ang Stonebridge ay isa sa pinakamalalaking kumpanya sa buong syudad. Hindi sila basta nagbibigay ng credit. Wala na tayong ibang pagpipilian, singgal ni Amanda. Lumulubog na tayo. Ang pinsan mong inutil, wala na tayong aasahan sa kanya. Ikaw na lang ang natitirang pag-asa ng pamilyang ito. Kausapin mo si Hector Beliveau. Gawin mo ang lahat ng kailangan para makuha ang credit line. Naiintindihan mo ba? Napakagatlabi si Elise. Alam niyang ito ang pagkakataong ipakita kung gaano siya kahalaga. Opo, Lola. Gagawin ko ang makakaya ko. Mabuti. Hindi mo kami dapat bigyan. Pagkababa ng tawag, isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ni Elise. Worry may dumagan sa kanyang dibdib. Tahimik lang siyang nakaupo, nakatanaw sa kawalan. Napansin ni Adrian ang biglang pagbabago ng kanyang aura. Lumapit ito, puno ng pag-aalala. Elise. Anong nangyari? Tila nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba o hindi, pero sa huli bumigay din. May problema sa funding. Nahold ang pondo para sa proyekto. Kung hindi tayo makahanap ng kapalit sa loob ng linggo, baka tuluyang i-cancel. Sumeryoso ang mukha ni Adrian. Bakit hindi ka humingi ng advance payment? Sabihin mo sa Alter Group, 20 million lang naman yun. Umiling si Elise. Hindi ganon kadali. Nakakahiya. Gusto sanang sabihin ni Adrian, Alter Group yun, sa pangalan ko mismo. At ikaw ang asawa ko. Sino ang magtatangkang apihin ka? Pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang dagdagan pa ang bigat ng iniisip nito. Kakausapin ko si Hector, alok niya, puno ng determinasyon. Ako na lang, agad na kontra ni Elise. Matigas ang tinig, pero may lamang. Hindi tama na sumama ka sa business meeting. Isa pa. Kailangan ko ring patunayan na kaya ko. Napabuntong hininga si Adrian.
Alam niyang hindi niya mapipigilan si Elise kapag may desisyon na ito. Kaya tahimik siyang tumango. Sige, nasabi na lang niya sa sarili, hayaan ko siyang subukan. Pero hindi ko siya pababayaan. Matapos ang almusal, siya na mismo ang nagmaneho papunta sa opisina ni Hector Beliveau. Ang Stonebridge Development Group, isang dambuhalang kumpanya sa Nanjing City, ay itinuturing na gulugad ng industriya ng real estate sa lungsod. Kung may makakatulong sa kanila ngayon, ito na yon. Si Hector Beliveau, bagaman galing sa payak na pinagmulan, ay nakaangat sa buhay dahil sa pag-aasawa sa isang kilalang angkan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, kilala pa rin siya bilang maayos kausap, tapat at may prinsipyo, o iyon ang akala ng lahat. Pagdating ni Elise sa gusali, inabutan niyang naghihintay na si Hector sa lobby. Nakangiti ito, pero may kakaibang kislap sa mga mata na agad niyang napansin. Ms. Elise Rousseau, bati nito, sabay abot ng kamay. Nag-abot sila ng kamay, ngunit sa halip na bitawan agad, mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak. May diin. May balak. Nagkanda util si Hector, patawad. Pero matagal na kitang gustong makilala. Marami na akong narinig tungkol sayo. At ngayong kaharap na kita. Agad na binawi ni Elise ang kamay, malamig ang tingin. Mr. Beliveau, sana po malinaw, nandito ako para sa negosyo, hindi para sa kung ano mang iniisip ninyo. Saglit na natigilan si Hector, kita sa mukha ang pagkabigla, at pagkapahiya. Pero mabilis siyang bumawi, ngumiti ng pilit. Siyempre, patawad. Nadala lang ako. Pasok ka, doon tayo mag-usap sa loob. Bagamat may alinlangan, tinanggap ni Elise ang alok. Pero sa bawat hakbang papasok sa opisina, daman niya ang bigat ng tensyon sa paligid, at ang kilabot sa likod ng bawat ngiti ni Hector. Iginiya ni Hector Beliveau si Elise Rousseau papasok sa kanyang opisina. Nang maisara ang pinto, naningkit ang mga mata niya, puno ng matinding pagnanasa na halos magliyab. Mahigpit niyang hawak ang susi habang tinatanaw si Elise ng may kakaibang tingin. Umupo ka, ang utos niya, at nag-aatubiling umupo si Elise, nanginginig ang mga kamay sa kaba. Ngumiti si Hector, pero hindi ang ngiting magaan, ito ay may bahid ng lihim at kapangyarihan. Ms. Rousseau, ano ba talaga ang pakay mo dito? Nilinaw ni Elise ang kanyang layunin, na tila lumalaban ang puso niya sa bawat salita. Mr. Beliveau, hirap po ang takbo ng pera sa Rousseau Group. Kung maaari po sana, makahiram kami ng credit line para sa mga materyales sa konstruksyon. Credit. Medyo nag-alinlangan si Hector, ang tingin ay tila sumusubok sa kanya. Alam mo, hindi kami nagbibigay ng credit. Bayad ng pauna ang kailangan. Alam ko po, malumanay ngunit may halong pag-asa ang sagot ni Elise. Ngunit nakikipag-partner kami sa Altair Group, ang pinakamalaking kumpanya sa Nanjing City. Garantyado ang bayad nila, at bibigyan namin kayo ng bayad agad pagkatapos naming matanggap ang pera mula sa kanila. Tumawa si Hector, ngunit ang tawa niya'y may tunog ng pait at alaala ng nakaraan. Naiintindihan kita, Ms. Rousseau, pero alam mo ba kung bakit sobrang ayaw ko talagang magbigay ng credit? Napailing si Elise. Minsan, mas mahinahon ako, malungkot niyang tinig. Ngunit nawala sa akin ang mahigit 300 milyong piso dahil sa mga kasosyong walang konsensya. Mga pangakong puro hangin lang, na nagtapos sa malaking pagkatalo. Biglang nanlumo si Elise. Ang malaki nilang kumpanya ay 1 bilyong piso lang ang kabuuan, at si Hector, nawala ng 300 milyon. Isang napakalaking halaga. Bumantong hininga si Hector, puno ng bigat at sama ng loob. Lahat sila'y nagsabi na babayaran nila, pero lahat sila'y naglaho. Ako'y napariwara, Ms. Rousseau. Kaya hindi ko kayang magbigay ng credit sa kahit sino, kahit kailan. Kailangang bayaran ng pauna. Dahan daw ang bumagsak ang puso ni Elise sa pagkadismaya. Hindi niya maitatanggi na masakit ito. Tumayo siya, nang hindi mapigil ang magpakita ng lungkot sa mukha. Pasensya na po, Mr. Beliveau. Sasabihin ko ito kay Lola. Hahanapan namin ng ibang paraan. Ngunit bago siya tuluyang umalis, mabilis na tumayo si Hector at tinawag siya. Teka, Ms. Rousseau. Ang tinig niya'y puno ng bigat at may kakaibang lakas. Ang sinabi ko kanina ay para sa mga karaniwang kasosyo lang. Ngunit para sa iyo, gagawa ako ng exception. Nagulat si Elise, hindi makapaniwala sa mga salitang iyon. Mr. Beliveau, ano po ba ang ibig ninyong sabihin? Tinitigan siya ni Hector ng may matinding paghanga, halos mapahawak sa dami ng nararamdaman. Napakaganda ni Elise, higit pa sa sinumang babae na kilala niya.
Isang misteryo siya sa kanya, isang apoy na naglalagablab sa kanyang malamig na mundo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang babaeng tulad niya ay napadpad sa piling ng isang ordinaryong lalaki. Matagal nang nakulong sa dibdib niya ang matinding pagnanasa, pigil na nagmula sa mga taong walang kwentang taon ng kasal na puno ng pagkadismaya. Ngayon, ito na ang pagkakataon niya para makalaya. Para maranasan ang tunay na ligaya at init ng pag-ibig na matagal na niyang pinangarap. Dito niya napagpasyahan, ligawan si Elise. Ngumiti siya ng may taglay na mapanuksong alindog. MS Rousseau? Dahil sa pangangailangan mo, mag-usap tayo. Hindi ako kasing matigas ng iniisip mo. Muling sumiklab ang pag-asa sa mga mata ni Elise. Mr. Bellevue, maaari po ba ninyong pag-isipan ang isang credit line? Nag-alinlangan siya sagutin, parang may tinatago. Sa iba, tatanggihan ko yan. Pero para sa'yo, MS Rousseau. Maaari kong pag-isipan. Tila nananabik si Elise. Malakas ang pakikipag-ugnayan namin sa Alter Group. Agad kaming makakabayad pag natanggap na ang bayad. Biglang tumigil si Hector at ngumiti ng may masamang plano. Sandali lang, sabi niya, magtitimpla ako ng tsaa. Lumapit siya sa aparador, kinuha ang teapot, pati ang kahon ng sleeping pills na palihim niyang itinago. 6 ang inihanda niyang ilagay sa tsaa ni Elise. Kapag nakatulog na ito, plano niyang hulihin ang sandali. Kunan ng mga compromising na larawan at video. Gagamitin niya ito bilang sandata para i-blackmail si Elise. Naniniwala siya na hindi ito magtutungo sa pulisya. Sa kanya magmumula ang kapangyarihan. Tumibok ang puso niya ng mas mabilis. Lumapit siyang muli, inabot ang tsaa kay Elise. MS Rousseau? Habang umiinom tayo, mag-usap tayo, wika niya ng may lihim na pagnanasa. Hindi alam ni Elise ang plano. Nauuhaw, walang alinlangang sumipsip siya. Nagniningning ang mga mata ni Hector, lahat ng pagnanasa at matagal ng pagkakulong ay nagliyab sa sandaling iyon. Panahon na para angkinan ang lahat. Matiig ang pinanood ni Hector si Elise habang nilalasap nito ang tsaa, inaasahan ang bisa ng kanyang nilagay na gamot. Ngunit hindi nagtagal, ramdam ni Elise ang pagkahilo, ang kanyang mundo ay umiikot, naguguluhan. Isang matinding pangamba ang pumasok sa kanyang isipan. Nilason ba siya? Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay naging tila yelo at nanghihina. Ang pagtakas ay tila imposibleng gawin. Sa huling sandali ng kailanawan, binuksan niya ang WeChat, hinanap ang kontak ni Adrian, at nagpadala ng voice message, isang huling panawagan ng tulong. Sumagot siya kay Hector, may bahid ng takot, Mr. Bellevue, nahihilo po ako. May mali po ba sa tsaa? Tumawa si Hector, may halong pang-aasar. Walang mali. Premium na tsaa ito, higit 10,000 yuan ang isang kati. Gusto mo pa? Hindi makakibo si Elise. Hindi na po, salamat. Hindi po ako maganda ang pakiramdam. Pwede na po ba akong umalis? Tumayo si Hector at nilapitan siya, may mapang akit ng ngiti. MS Rousseau? Sabi ng lahat, ikaw ang pinakamagandang babae sa buong Nanjing City. Totoo ba? Hindi ko mapigil ang humanga. Umiwas si Elise, nanginginig. Mr. Bellevue, pakiusap. Bigyan niyo po ako ng kaunting espasyo. Ngunit si Hector ay palapit ng palapit, mas matindi ang pananalita, mas malapit ang katawan. MS Rousseau? Tayo ay magkasama ngayon. Hindi ba't ang lapit ay tanda ng paglapit ng puso? Parang nakakulong sa sulok ng sofa si Elise, nagpupumiglas ng buong lakas upang itaboy ang kanyang mga kamay. Pero hindi niya matiis, lahat ay parang naglalagablab sa kanyang ulo. Habang nagpapadala siya ng huling voice message kay Adrian, nagpasya si Hector, panahon na para masira ang mundo ni Elise. Sa kabilang bahay, naglilinis si Adrian nang mapansin ang mensahe ni Elise. Biglang tumalon ang kanyang puso. Ang galit ay sumiklab na parang apoy na hindi mapipigil. Hindi niya mapaniwala ang nang-ahas si Hector na saktan ang kanyang asawa. Agad niyang tinawagan si Lucas, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng puot. Ihanda ang lahat ng tauhan ng Stonebridge Development Group. Papatumbahin natin ang lahat. Nagulat si Lucas. Mr. Laurent, ano po ang nangyari? May impluensya si Hector, at ang pag-atake sa kanyang kumpanya ay pwedeng magdulot ng digmaan. Hindi mapigilan ni Adrian ang matinding galit. Sinubukan ni Hector na sirain ang buhay ng asawa ko. Panahon na para wasakin ang kumpanya niya. Naiintindihan mo ba? Natatakot si Lucas. Tinarget ni Hector ang asawa ng young master. Hindi ito basta mapapatawad. Mr. Laurent, aayusin ko ang mga tauhan agad. Sasama ako sa laban na ito. Nasaan ka na?
Magpapadala ako ng helicopter, wika ni Lucas, puno ng determinasyon. Umugong sa himpapawid ang isang eroplanong pangsibilyan habang binabagtas ang ulap. Sa loob nito, tila isang bulkan ang emosyon ni Adrian, galit, puot, at pagkasuklam. May lakas ng loob ang isang hayop na lapastanganan ang asawa ko. Umalangaw-ngaw sa isipan niya ang pagmamakaawa ni Elise sa tawag, ang tinig nitong basag, takot na takot. Biglang lumapag ang isang helikopter sa harap ng eroplanong sinakyan nila. Wala nang patumpik-tampok pa, tumalon si Adrian at sumigaw, Lucas, ilipad mo agad. Dapat mamatay ang hayop na yun bago sumapit ang gabi. Sa punong tanggapan ng Stonebridge Development Group, nag-uumapo sa kabastusan ang eksena. Hubad-baro na si Hector habang sinisimulang igapos ang walang malay na si Elise sa kama. Mamasa-masa ang pisngi ng dalaga sa mga sampal, habang ang kanyang mga luhay nahahalo sa dugo. Biglang bumukas ang pinto. Blag! Dumagsa ang malamig na hangin. Isang babae ang pumasok na may kasamang armadong mga tauhan, matapang, matalas ang mga mata, galit na galit. Asawa ni Hector. Nagdilim ang paningin ng babae. Ikaw. Hayop ka. Anong klaseng demonyo ang pinakasalan ko? Bago pa makasagot si Hector, sinampal na siya. Pak! Pak! Lion, makinig ka muna. Hindi ko kasalanan to. Siya ang nagyaya. Gusto niyang magkapera, kaya nagpakababa. Nanginginig ang katawan ni Elise, nanlalambot habang dahan-daang nagkamalay. Hindi niya alam kung mas matatakot siya sa mga kamay ni Hector. O sa babaeng galit na galit ngayon sa harap niya. Nilapastangan mo ang pagkatao ko, bulong ni Elise, halos wala ng boses. Bakit mo ako ginawang laruan? Ngunit ang sagot ni Lion ay isang malupit na ngisi. Babaeng mababa ang uri. Ipapamuka ko sa'yo kung gaano kababa ang tingin ko sa tulad mo. Hawakan siya. Wasakin ang mukha ng babaeng to. Utos ni Lion sa kanyang mga tauhan. Isang kutsilyo ang lumipad papunta sa kanyang kamay. Nanginginig ang mga tauhan habang pinipigilan si Elise. Tila isang eksena ng kasuklam-suklam na parusa. Humagulgol si Elise, walang kalaban-laban. Ngunit bago pa tumama ang talim, isang tinig ang sumabog sa silid. Bitawan mo ang kutsilyo. Tumigil ang mundo. Lumingon silang lahat. Si Adrian. Nakasuot ng itim, malamig ang titig, parang anino ng kamatayan. Kasama niya ang 10 lalaking walang emosyon sa mukha, mga bird-ugong handang pumatay. At ikaw naman, malamig na sabi niya kay Hector, dapat bang tinatanggap mo ang asawa ko habang ako'y nakatalikod? Sino ka ba? Nanginginig ang boses ni Lion. Ako ang lalaking papatay sa inyo. Tumalon si Adrian at sa isang iglap, blag. Tumilapo ng dalawa sa mga humahawak kay Elise. Napasigaw si Elise sa ginhawa. Mahal. Mahal, iligtas mo ako. Agad siyang sinalo ni Adrian. Nang makita niya ang sugat sa pisngi nito, tumalim ang mga mata niya. May nanakit sa'yo. Walang imek si Elise, pero ang luha niya'y nagsabing lahat. Dahan-dahan siyang niyakap ni Adrian. Wala nang makakasakit sa'yo. Ipaghihiganti kita, ngayong gabi. Lumuhad sa takot si Hector habang nanginginig na nagmamakaawa. Sorry, hindi ko alam. Hindi ko alam na asawa mo siya. Tumawa si Adrian, isang malamig, mapanlinlang na tawa. At kung hindi ko siya asawa, ibig bang sabihin ay ayos lang na halayin siya? Tahimik. Isang putok. Pak! Binaril ni Adrian ang hita ni Hector. Napasigaw ito sa sakit habang tumagilid. Lumingon si Adrian kay Lion. At ikaw naman. Sino ka? Ay ikaw ang batang Panginoon ng pamilyang Laurent. Namutla ang babae. Imposible. Oo. Ako si Adrian Laurent. At ngayon, ako rin ang magiging bangungot ninyo. Mabilis ang mga utos niya. Putulin ang pagkalalaki niya, malamig na sambit ni Adrian, sabay turo kay Hector. Ayokong makadinig pa ng kahit anong reklamo mula sa kanya. Hinailan ng 2 bodyguard si Hector habang patuloy itong sumisigaw, nagmamakaawa. Pakiusap. Ako ang anak ng kaibigan ni Ginoong Laurent. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Wala ka ng karapatang humingi ng kahit ano, sabay tango ni Adrian. Snap! Napuno ng sigaw ang buong gusali. Sumunod ay si Lion. Anong gagawin mo sa akin? Wala. Ikaw mismo ang bubuhay sa sarili mong impyerno. Gusto ko araw-araw, magising kang walang saysay. Dalhin siya sa kilalang mental hospital. Gawin siyang bagong reyna ng mga baliw. Sa bawat sigaw, sa bawat patak ng luha at dugo, ipinapakita ng gabing ito ang isang batas.
Huwag kailanman gagalawin ang asawa ng isang Laurent. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.